Hallelujah. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. The presence, the peace of God. Hallelujah. An open heaven ang maranasan po ng bawat isa. Thank you, Jesus. Ginising tayo ng Panginoon, malakas. Amen. Pinagpala. At ang kanyang presensya, ang kanyang biyaya ay ating pong nararanasan. Salamat po ng marami this time. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Samahan niyo ako magbukas ng awit 122. Psalm 122, verses 1 hanggang 7, hanggang 9 na po. Sabi riyan, ako ay nagagalak. Ako ay nagagalak nang sabihin nila, pumunta tayo sa bahay ni Yahweh. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Itong Jerusalem ay napakaganda, matatag at maayos na lungsod siya. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad si Yahweh ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring ahatol sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping kay Yahweh, ito'y idalangin. Ang nagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Alang-alang sa kasama at pamilya ko, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumayo. Dahilan sa bahay ni Yahweh, ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Pagpalain po ng Diyos ang ating binasa. Sabi niya, pray for the peace of Jerusalem. May binabanggit ang Bible that God will bless those who bless Israel. And God will curse who curse this nation. Yan ay binigay niya kay Abraham, ang ama ng bansang Israel. Na nabubuhay tayo sa panahon na we really need to pray. God is calling us to pray. Hindi lang sa ating bansa, hindi lang sa ating mga sarili, but for His nation. Pinili po ng Diyos ang bayang Israel sa lahat ng mga bansa. So, natatangi ang bansang ito. At dyan nagmula ang kasulatan. Dyan nagmula ang Messiah, ang ating Panginoon Jesus. Kaya nga po, we will pray today. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat. Sapagat sa tuwing kami dumadalangin, ang langit ay bukas at kami iyong naririnig. Sa oras po ito, sasambahin ka namin. Itataas namin ang iyong bayan, ang iyong bansa, ang pinili po niyo, ang bansang Israel. At ang nagaganap ngayong kasalukuyan. Father, we believe that everything that happens is part of the prophecy. But still, as you have commanded in your words, that we will pray for the peace of Jerusalem. We speak shalom. We speak protection, Lord God. We speak prosperity. At pagpapalain mo ang nagpapala sa bansang ito. At kami bilang bansa, bansang Pilipinas, bansang Kristiyano, pinagpapala namin sa panalangin ang bansang ito. In the name of Jesus, we speak shalom, we speak peace upon this nation. In the name of Jesus. Marami sa kanila nasaktan, na wala ng mahal sa buhay, na massacre. Lord, dalangin namin ang kalakasan na nanggagaling sa iyo, maramdaman nila. Makakilala si Jesus bilang kanilang Panginoon at nakapaligtas. Sa oras po ito, sabi pagsamba, dalangin namin patuloy po, O Diyos, malugod ka at mapatuwakan namin. Father, we thank you today. We are declaring that this is the day that you have made, and we will rejoice and we will be glad in it. We thank you. In Jesus' mighty name we pray. Tayong lahat ay magsabi ng amen and amen. Hallelujah. Pangunahan po tayo ni Ate Joy sa ating pagsamba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Nasaan man po tayo ngayong oras na to,
Let us rise up and worship the Lord, for He's faithful. His love endures forever. We are so blessed every day of our lives. Tayo po ay sobrang blessed because we have a God who is a faithful God, and He never changed and He never will. Yes, Lord, we glorify Your name, Lord. Oh, Jesus, we love You, Lord. I call You faithful for the promises You've kept and every need You've met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. When I think of how You blessed me, how Your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. So good to me. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. Oh, You are so faithful, Lord. I call You Savior
to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, you are faithful, Lord. Oh, you are faithful, Jesus. Oh, all days you are here with us, God. You are worthy to be praised, Jesus. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Always you're with me. Your hand will lead me. My trust is in your name. Always you're with me. Your hand will lead me. My trust is in your name. Always you're with me. Your hand will lead me. My trust is in your name. Let's sing it again. Always you're with me. Your hand will lead me. My trust is in your name. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Oh, you are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. Your joy is my strength. Oh, you are faithful, Lord. Oh, Jesus. Oh, you are faithful, Lord. Oh, Jesus. Oh, we bless your name, Jesus. We bless your holy name, God. Oh, we worship you, Jesus. We honor you today, Lord. All the days of our lives, you've been so faithful. Oh, we are so grateful, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are faithful, O Lord. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Sige po, atin lang po i-acknowledge yung katapatan ng Diyos. Alam mo yung ating mga sitwasyon, sa gitna ng mga pagsubok, karamdaman, mga sitwasyon na parang hindi mo control. Just remember, God is faithful. He will never leave us. He will never forsake us. God is always with us. Tapat siya sa kanyang pangako. Hallelujah. Tapat siya sa kanyang mga salita. Hindi kanya pababayaan. Pasalamatan mo, Panginoon. Hallelujah. That God is faithful to us, His people, His church. That God is faithful to His promises to us. That God is faithful to heal, to deliver, to meet our needs. Hallelujah. Kapatid, bumangon ka, magtiwala ka. Bumalikwas ka, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ang Diyos ay tapat. He is our shepherd. We will not be in want. He will lead us into green pasture. Hallelujah. He will restore us, heal us, renew us. God is faithful. Oh, we thank you, Lord. We thank you. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong katapatan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, our El Shaddai, the God who is more than enough. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. God is good. God is faithful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Amen. Bago tayo tumako sa salita ng Panginoon, nais namin i-greet ang ating mga kapatid. Bawat isa po sa inyo, masaya po kami na kasama-sama tayo sa crucial time nito na napakahalagang panahon. Pastor Carmela, ayan po. Carmela, Praise God. yan. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tanghali at gabi at pinagpala po tayong lahat sa araw pong ito. At nais nating batiin ang ating mga early birds. Sister Lily Kibeloy, si Ninang Mary de Guzman, Pastora Edith, hello po, good morning. Sister Len Bads Mendoza, Brother Tim Campi, Sister Cherry Capili, Evelyn Biliasin, Rowena Escalante, Aaron Sulitwong, G. Lacanlales, Sir G. Lacanlales, Sir Yolanda Puruganan, at si Sister Ellen Nicdao. Pinagpala po kayo ng Panginoon at ang bawat isa. At patuloy po tayong makinig po. Wala bang nagbe-birthday ngayon? Kahit may gera sa Israel. Nagbe-birthday. Nagbe-birthday kahapon si Winston, yung pong pamangkin ni Bishop. Opo. Happy birthday to Yes, you. amen. And of course, Opo, kahit po may gera, may nangyayari, kailangan huwag mawala yung joy natin. yes, amen. Kasi po, the joy of the Lord is our Lord is strength. our strength. At sabi ng Bible, rejoice, In the Lord always, and again I say, rejoice. Amen. At binabanggit din sa Bible, Pastor Carmela, sabi sa Lucas, pag nakikita natin nangyayari na ang lahat ng ito, sabi niya, itaas na yung mga mukha, lift up your head, sabi niya, because your redemption, rejoice, sabi niya, magalak kayo, sapagat ang inyong katubusan ay malapit na. Amen? Yes, exciting. Masikip man po, Pastor, ang nangyayari. No, meron din Pilipinong namatay, mga bata, minasacre. That was Saturday. Talagang, kung tayo po'y nag-house to house, ito pong mga kampo ng kaaway. I believe we are not war against flesh and blood, Yeah. no, but against principality. They are demonic, Satan-inspired po sila. Nag-house to house din. Walang tinitira. Pinapatay. Kahapon, nanonood po ako na talagang nakikita sa mga CCTV, inahabol, pinapasok, mga tahanan, pinagbabaril, nakakalungkot ang nangyayari. At meron doon mag-asawa, buti na itago yung kalang kambal, sa kalang safety, safe, anong tawag doon? Parang lugar na they can be safe. Shelter. Oo, pero sila pinatay. Pero yung kalang kambal ay naligtas. Ang iba, mga bata, pinupugutan ng ulo.
Grabe po yung nangyayari. Kaya parang gustong mawala yung joy natin, mawala yung focus natin sa nangyayari. Kapatid, dapat tuloy pa rin ang ating misyon. Tuloy po yung buhay. Labanan po ito. Huwag tayong padistract. Yes, nangyayari yan because it's in the Bible. Talagang magaganap yan. No? Ang gusto lang po ng Israel talaga ay kapayapaan. Kaya yung Gaza Strip na yan, no, binigay nila sa mga Palestinians, ano? Pero tinake over yan ng mga Hamas, na mga proxy yan ng Iran, ng Iran. At sumusuporta din ng Russia. Ganyan po kaseryoso ang ating sitwasyon. Ngayon, gusto rin ng Israel na mapayapa sila makisama sa mga neighboring Arab nation. Na kung ang Israel ang gusto po niya ay kapayapaan, ang gusto po ng mga nakapaligid sa kanila, mawala sila sa mapa. No? Yeah, panahon pa yun ni Joshua, no, ni Samuel, ni David, no, hanggang sa Nazi, World War II, 6 million Jews namatay. Nabura talaga sa mapa ang bansang Israel. No? But 1944, muli itong naging bansa. 1948, muli itong naging nation. Ano? At ngayon, ito pong nangyari ito, 50 years ago, naganap na. 1973, yung Yom Kippur, ano? Inatake rin po sila. Kaya lang ito po talagang strategically planned. Inatake ang Israel, hindi lang by air, but by sea, by land. And then yung mga subdivision, pinasok nila. Kaya, ayaw man talaga gumera, ginegera sila. But Israel need to defend itself. Kaya binagay sa Bible, sa Genesis chapter 12, binagay na doon, na meron talagang mag-curse, magsusumpa at papatay sa Israel. I will bless those who bless you, sabi ni God through Abraham, the father of this nation. And I will curse those who curse you. Now, what's happening right now is a spiritual warfare manifested in the physical. Bakit gusto mag-take over ng Antichrist? Kasi ang hinahanap ng mundo ngayon kapayapaan. And Israel is willing to do everything para lang magkaroon ng kapayapaan. Pero there will be no peace since they have rejected the Prince of Peace, ang ating Panginoon Jesus. But eventually, they will believe. Maliligtas sila. But what's happening right now is nakaset na yung stage. That's the last of the last days na tayo. Ay nagaganap ngayon talagang biblical prophecy before our eyes in real time. Nakikita na natin yan. Kasi po, everyday, kahit noon pa, ang Israel nasa balita palagi yan, everyday. Nasa news. Ngayon ito, grabe na po ito. Napakaliit na bansa, pero kinatatakutan, intimidated. Imagine, napakaliit, mas malaki pa ang Pilipinas. Ang liit lang ng bansang Israel. And yet, takot sila at gusto silang burahin sa mapa. Patayin, no? Intimidated. Ang lalaki ng mga kaaway niya. Pero hindi sila natatalo. Bakit? Nasa panig nila ang Diyos. Yung pinangako ng Diyos, tapat ang Diyos, yung sinabi niya sa Israel, gagawin niya. And eventually, they will believe on the Lord Jesus Christ. Marami sa kanila mababorn again kung paano na-born again si Apostle Paul. Si Apostle Paul, galit din kay Jesus. Galit sa mga Christian, persecutor. Pero, ang biyaya ng Diyos makapangyarihan. Kinatagpo ni God si Paul sa daang Damascus. On his way to arrest Christian, to put them into prison, parusahan sila. And nasa Acts chapter na yan. And on his way, meron siyang sulat from the Sanhedrin. Nagpakita si Jesus sa kanya. Hallelujah. Natumba sa kanyang kabayo. Sabi niya, sino ka? Sabi niya, Panginoon, sabi niya. When he said, Lord, ayaw niya yun. Ayaw niya si Jesus. Ako si Jesus, sabi niya. Yun ang ayaw niyang marinig. Because they are rejecting Christ. At ang nakakalungkot po, in these last days, meron darating din Christ, kaya lang Antichrist. Magdadala siya ng false peace, temporary peace sa bansang Israel. Now, eventually, maboborn again din sila. May expose ang Antichrist. And then the true Christ, makikita nila yung totoo, the genuine Christ na namatay sa krus, muling nabuhay. Sa Revelation chapter 1 verse 7, binabagay doon, makikita nila yung kalang inulos sa tagiliran. And they will cry out, iiyak. At doon maniniwala sila kay Jesus Christ. And Israel will be saved. Ngayon po, tayo nasa Mission 127. Ngayon po, ang trabaho natin, ipag-pray sila, i-share ang gospel, samantalahin natin ang pagkakataon ito.
na tayo makapaglingkod sa Panginoon. Panahon natin ngayon, church, ano? So, samantalahin po natin. So, we will continually pray for Israel. Amen, mga kapatid? Yung mga nasa online, okay lang po ba na huwag mo nating unahin yung ating mga prayer request ngayon? Ipag-pray natin ang kasalukuyan nangyayari at tayo mismo tumatahak. Kaya nga po, Pastora Carmela, tayo po ay nasa 21 days prayer chain. So, ano ba itong 21 days prayer chain? At next, pakita mo nga po, yan. Ibig sabihin, hindi tayo titigil magpe-pray. Yes. Kaya yung sinasabi sa Bible, pray without ceasing. And I know we continuously pray. But as a church, as a people of God, we will not stop praying. Ang tawag niyan, prayer chain. 24 hours. Pupunuin natin sa loob ng 21 days ang hindi lang yung umaga, hindi lang yung hapon. Intentional po na prayer, no? For 24 hours nakasign yung bawat outreaches, and in the outreaches, yung bawat tao o grupo, a care group, no, na praying for this certain time. Yes. Kaya nga po yung buong 24 hours kasama natin yung mga of course the CIY Europe kasama po dyan. Opo, ay mga taga-Europe. Praying actively for 24 hours. Yes. Of course, we have praying without ceasing, yung may mga time na in your work, but this 21 days, intentional po talaga na dumudulog sa mga kasalukuyang nangyayari at declaring din po yung peace ng Panginoon sa puso ng maraming mananampalataya. Opo, yeah. We know that Jesus is the Prince of Peace, but this time, mga kapatid, let's really actualize, let's really ask God to fill our hearts with His peace. Kasi ang hirap maging payapa. Sa mga nakikita mo sa news, na mamatay yung mga bata, di ba? Pasukin yung mga bahay, madurog yung mga buildings, tao pa rin yung mga namamatay. But Jesus. What we know is, sinasabi po yan ng Biblia. Yan po ay nakasaad sa salita ng Panginoon. This is really a fulfillment. And we can really say, doon sa mga naniniwalang hindi totoong salita ng Diyos, ito yung mga fulfillment in our eyes. So let's just maintain our faith, our peace and joy sa ating puso while yung mga naabot po natin. Kasama po dito, Bishop, yung prayer natin for our Mission 127. Opo. That we keep on sharing the love of Jesus sa ating mga pamilya, sa ating sa mga taong nilalapit ng Diyos sa atin at nilalagay sa ating mga puso. Opo, Pastora. Actually, pag-ilagay mo ulit yung ating mga prayer targets. Number 1, yung una nating prayer targets is building the family altar. Napakahalaga ma-strengthen natin. Kasi kahapon nagbibiti kami ng mga pastors. Tayo siguro strong spiritually. Matatag, And there is a threat. Halimbawa, yung nangyari sa Ukraine, nangyari yan sa Israel. And then, kamakailan din, mayroong earthquake. May mga nangyayari, iba't iba, mga kalabidad, mga salot. Kagagaling pa lang natin sa pandemic ng COVID. So, may mga eventuality, may mga pwedeng mangyari if we are not spiritually strong. Yung ating relationship sa Diyos, hindi matibay. Kawawa yung ating mga anak. Kaya nga po, we will regather the family, na talagang patibayin natin ang faith nila. Kung yung China, bata pala yung mga bata nila, mga anak nila, tinetrain na kung paano humawak ng baril. Alam ko yung mga anak natin nasanan na rin na humawak ng cellphone sa batang edad. Pero this time, magbago po tayo. Turuan natin sila paano humawak ng Bible, magbasa ng Bible, manalangin, magkaroon ng relationship kay God. Amen po ba? Kasi pag mahina ang kalang spiritual life, kawawa sila sa mga pwedeng mangyari sa ating kapanahon. Now, hindi ako nagiging pessimistic. Kailangan lang talaga prepared tayo, handa tayo sa lahat ng bagay. At ang magbibigay sa atin ng kahandaan, yung ating relasyon sa Panginoon at yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Yung ating prayer life matatag. Amen? Yung ating priority, alam natin yung dapat unahin. Ano yung pinakamahalaga? Ano ba yung importante sa buhay? Kasi pag hindi yan naituro sa ating mga anak, sa pamilya, mga kapatid,
babagsak sila, mahina sila sa mga pagsubok, hindi ready sa mga testing. Sapagat ang mga pagsubok, tiyak yung darating. Now, what will strengthen us, what will establish us? The presence of God, the Word of God, our relationship with Him. At kaya, para tayong mga tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang bagyo, ang ulos, ang malakas na hangin, hindi tayo natumba. And there was also, prophecy of shakening this It's happening. October. So it's, Yung sinasabi nila, no? yeah. Oo, no? Kung minsan yung mga nangyayari naman, ano? Okay, so deeper relationship with God. Anumang shakening, pastora, yung maganap. Ready po tayo. So please, mag-i-start ang ating prayer chain sa Monday, ano? Para ma-announce mabuti sa Sunday. Now, huwag natin hintayin pa yung Monday. Ngayon pa lang, mag-schedule na kayo, magplano na kayo para po sa ating family altar. Kasi po yung family altar, hindi yan kasabay ng prayer chain. Kasi yung mga prayer chain natin, iba-iba yung oras. No? So, maaari yung mga bata, during that time, hindi pwede. Kaya kailangan maging intentional tayo na mag-schedule tayo, i-restore, ibalik. Yung mga may schedule na, ginagawa na yung family altar, very good. Pero yung mga hindi pa po, mga kapatid, no? Gawin nyo parang family gathering. No? Hindi lang, yung bang talagang exciting siya, inspiring, masaya. Maging natural lang kayo sa family altar. Pero siyempre yung encounter, intimacy kay God, napakahalaga nun. Amen? Hallelujah. Yung pangalawa, Pastora, yung ating pong Vision C127. We need to intensify our soul winning and discipleship. Kaya pwede pumasok yan sa family altar natin, yung discipleship. And then yung soul winning sa mga hindi pasib sa pamilya, sa kamag-anak, unahin natin sila bago maging huli ang lahat. Yan ang ating mission 127. Bakit 127, Pastora? Yung isa, kahit dalawa lang. Yun pong Kanyang mawin. yung isang mawiwin po natin. Yeah. At ating i-care po ng maayos, tama ba? Para bigla akong nakalimutan, ano? So, yung mga nawiwin po natin, we will perfectly care for them. Yes. No? Love. Yun talagang tututukan po natin sila. Amen. Papanalangin, kakausapin, ano? Yes. And we really meet their felt needs. So, ito po yung mission nating reaching for souls. Yes, opo. Even Winning the lost. One At any soul. cost. Yeah. Opo, tama po. Matters to the kingdom of God. Opo, Pastora. And then yung pangatlo natin na target, siyempre yung current events, yung mga kasalukuyang nagaganap. So, kinakailangan bukas ang ating mga mata. No, meron tayong discernment. Alam natin basahin yung panahon, yung season. Pag hindi natin binabasa yung panahon in line with the Word of God, mga kapatid, we can be deceived, we can be sidetracked, what really matters, what's important. And hindi mo may pag-pray, yung dapat ipag-pray. Alam po, ang Israel yan ng parang pinaka-kalendaryo ng Diyos, pinaka-orasan. What's happening there, lahat. Ano? Ang second coming, dyan magaganap, ang Armageddon, ang lahat ng mga biblical prophecy, dyan lahat nagsimula at nakafocus po dyan ang lahat. Kaya ang nagaganap ngayon is just part of the biblical prophecy. Now, we need to pray for Israel. Amen. We need to pray. Now, we will also pray, hindi lang even the mga Palestinians, pray for them. No, na maborn. Kasi marami na rin pong naboborn again. Actually, doon po sa Gaza, meron po doon na Baptist Church na ang member ay nasa 1,000. So may mga innocent civilian na walang kinalaman, gusto lang mabuhay na payapa. So we need to pray for all people. Hallelujah. Saka po mga kapatid, yung isa pa po, maribel po yung agenda lang kaaway. Maraming nalilang ngayon. May mga deceitful, subtle scheme ang kaaway to deceive people. So mamaya titingnan natin yan. And then protection po sa threat. Alam po, binubuli tayo ng China, alam natin ano. So yan po ang isa natin ipag-pray na patuloy tayong maging matatag. At maraming maborn again sa China. Amen? Although marami rin nababorn again. Pag-pray natin ang ating kasalukuyang nagaganap sa ating pong kapanahonan. So mga kapatid, Pastora, maraming salamat.